Nakita niyo ba yan? May almost to. Noon po hindi pa po tayo Kristiyano, ito po ang ating kalagayan, isang ordinaryong halaman. At nung tayo na born again, sumigla ang pagiging halaman natin. Subalit, mayroong mga born again na nadadaya ng mundo. Nababackslide, nanghihina. At kapag nanghina na ang isang Kristiyano, ito ang magiging buhay niya. Ano na po ang dahon niya? Malapit na matuyo. At ito ang kanyang magiging resulta. So kaya tayo pinag-iingat dahil nakasalalay din sa ating mga desisyon ang magiging buhay natin. Kung hindi tayo mag-iingat, matutulad tayo doon sa ako nga nagturo ako doon sa Bagong Barrio. Na yung mga sanga na pinuputol, na tutuyo, pinuputol. Okay, matutuyo. Anong gagawin sa tuyo? Katulad doon, tuyo na. Anong gagawin sa tuyo? Gatong. Okay, kaya pinag-iingat tayo. Sabi po ng propeta, we are living in the last days at the closing age, the Laodicean age. So patapos na po ang panahon. One of the darkest ages, pinakamadilim itong Laodicea, itong panahon natin, that's ever been since the dark ages. A more hypocritical age right now than there was then. So pinakaano na po itong panahon natin. They had no light at all. So, ang panahon natin ay puskus na ng dilim. Twilight is a deceiving hour. Ano yung twilight? Dapit hapon. Kaya na sa mga highway, pagka dapit hapon, delikado po ang magbiyahe dyan. Kasi nagdidilim na. Anyone knows in travel, you better slow down a little bit when twilight comes. We're to have a messenger in this twilight. Tatalakayin po natin ngayon, bakit ang mundo pasirat ng pasirat? Una, kasi kanina kaya nga pinag-iingat. Kasi tayo po ang nagdidesisyon sa buhay natin. Hindi ibang tao. Tayo. Okay, sabi niyo ito. Since Filipino values have become one of the most important parts of the Philippine history, Filipinos of today and yesterday were described through their traditional values. Actually, it was one of the major factors of invasion and domination of the Philippines by the neighboring nation. The coming of invaders in the country marked the beginning of the entrance of foreign influences that brought changes and alternation in the moods of the long-cherished Filipino values and culture. So, may tinutukoy nito ang aral na meron tayong dating magagandang karakter. Nasira dahil sa mga foreigner. Yung mga pumupunta dito. Kasi napakadali natin maakit eh. Okay, now. Dito po sa sabi rito ng propeta, take a good look around you. Examine the people as they walk by. In the multitudes you see. Can you pick out those that have the appearance of Christians? Watch how they dress. Watch how they act. Hear what they say. See where they go. So sabi ng propeta, pagmasdan niya ang inyong kapaligiran. Saliksikin ninyo ang mga tao kung paano sila lumalakad. Sa karamihan, makikita nyo niya, pwede ba kayo ngayong pumili doon sa mga taong nakikita nyo na yung pagiging Kristiyano? Tingnan nyo ang kanilang mga damit, ang kanilang mga aksyon, ang mga salitang naririnig ninyo sa kanila, saan sila pumupunta. So, depende doon sa apat na yun,
makikita mo kung Kristiyano o hindi. Amen. At dito sa atin, tingnan niyo ang ating mga ginagawa. Halimbawa, katulad po nito. Yan. Basto. Ito pong mga batang ito, yung mga nagbubuli ba? Bulido. Kung ganito po ang tao, hindi mo makikita ang Kristiyano yan. Ang Kristiyano hindi nagbubuli. And then, maaga pang nagbibisyo. Kristiyano ba ito? Ito, gala. Sa kali natutulog. Kristiyano ba yan? Ito, yung mga damit nila. Kahit gaano kahirap ng tao, kahit marumi, pulit ang damit niyan, at least malinis yan. So makikita niyo ang pagkakaiba ng Kristiyano sa hindi. Ginagawa ba natin ito, mga kabataan? Ito, nagbubuli tayo sa school, nagsisindi tayo sa sigarilyo, nagra-rugby, gumagala kung saan-saan na inaabot ng gabi. Tapos, ganito ang mga damit. Huwag natin gagayahin, hindi po yung Kristiyano. Bakit nga ba ang mundo pabagsak ng pabagsak? For the fact, young Filipinos of today look far different from their forefathers' years. Kami noon, lahat ng mga kababayan, ang damit po may manggas. Hanggang dito. Babae. Nakaparda sila. At ang parda nila hanggang sakong. Pilipino po yan, because of our vulnerability, ano yung vulnerability? Kahinaan. To outside influences. Sumahin tayo pagdating sa mga nakikita natin sa mga foreigner, madali tayo maakay. Bakit? Our actions today in terms of cultural traits are very much affected by our connections with the foreigners who came to our shores. So madali tayo mahawa. Dati-dati sa Pilipinas, wala pong nagbibigay. O Nathan, ang dami na. Punta kayo sa mga beaches. Meron na rin yata dito sa Pilipinas, nagugubo na sa beach. Saan galing yan? Sa ibang bansa. Sandali ito. We easily pick up many of their cultural traits. It is for us now to decide whether we should be known as Filipinos. So, nasa sa ating naman ang magpag-desisyon. Kung susundan ba natin sila o hindi, iba tayo susunod. Pero marami sumusunod. Sabi niya, we can deny that it is a fact that we began to fail identify in us Filipinos qualities that we should uphold as true Filipinos. Pero ano magagawa ng yung kagagaya, gaya, hawak. Ito po yung mga Pilipina nung araw. Nakita niya yan? Hindi niya inabutan, Iyan po ang Pilipina ng Saman. Tingnan nyo. Yung mga buhok nito, mahaba po yan. Nakaano lang yan sa likod. Ang damit nila, Ngayon, karamihan hubad na. So, iyan pong pagkakaiba. Noong araw, ito. Sa school, noong araw, ang pinapagalitan ng magulang, yung anak sa harap ng teacher. Tatanungin ng bata, ipaliwanag mo niya kung bakit ganito ka ba ang grades mo. Nung araw yan. Sino pinapagalitan? Yung bata. Ng magulang. Nathan, ito na. Sino pinapagalitan dyan?
Oh, paliwanag mo nga niyo, bakit mo babagril ng anak mo? So, ang mga bata ay malakas na loob. Noong araw, takot ang mga bata. Nung araw, takot kami sa teacher namin. Ngayon, yung teacher niya ang nag-iingat sa mga bata. O, bakit nangyayari ito? Anong pinagmumula nito? O, mamaya titingnan natin. Bakit ganito palubog na ang ating mundo? At kayo mga estudyante, huwag niyong gagawin ito. Okay, ano pa? Sa Japan, tingnan natin sa Japan, kung bakit ang Japan po ay maunlad. Sabi po rito, in Japanese school, the students don't get any exams until they reach grade 4, the age of 10. So sa Japan, ang mga bata at mga estudyante doon, hindi sila binibigyan ng exam. Pag hindi pa sila sumasapit sa 10 taon. Ano? Dito sa atin, kinder, may exam. Tama ba rin? Sila, sabi rito, hanggat hindi sila nakarating ng grade 4, doon lang sila makakatikim ng exam. Ay, yung 1, 2, 3, pastor, saan nila ginugol? Because the goal for the first 3 years of schools is not to judge the child's knowledge or learning, but to establish good manners and to develop their character. So yung 3 taon ng mga estudyante, ang binibuild up nila character. Hindi ito. Ay, matalino nga eh. Pero kung loko-loko naman, susadya pa ng mga bata, matitino. Bakit? Kasi 3 years muna silang tinuturuan ng karakter ng ayos. Ano? Ay, dito sa atin, kinder, may exam. Tama? At kaya na ba ng utak niyan? Bata. Pero ang Japan, 3 taon, hinuhubog sila sa tamang pag-uugali. Nasa niya. Yes, that's what the Japanese scholars teach us. Manners before knowledge. Amen. Bago kaalaman, character muna. Should this method be implemented all over the world? Sana. Unahin ang character. Ang estudyante, hindi ito. Aware mo sila, makakatikim sila ng exam, grade 4. Amen, ito. Noong araw, bastong. Noong araw, yung mga bata, puro sa labas ng bahay, laro. Tatawagin ng nanay na sa laruan. Anak, asan ka na naman? Hanggang sa nahila yung tenga. Asan ka lang? Puro ka na sa labas. Noon yun. Natang. Ano na? Ito. Hindi ka na naman sa loob na bahay. Hindi ka lumalabas. Puro ka cellphone. Mali, tama. May mga estudyante siguro gano'n. Puro cellphone. Hindi. Yan yun, buti napag-aralan na. Mayroon tayong kapatid na anak. Nagkulong talaga sa kwarto. Hindi lumalabas. Puro cellphone. Mabuti na payuhan ko. Nagtrabaho na ngayon. Kaya maganda ni payo, So, ito ngayon ang kabataan, nagkukulong sa bahay, cellphone. Lumabas ka. Dati, nasa labas, hinihila papasok. Ngayon, nasa loob na, hinihila naman palabas. Anong pagkakaiba? Di ba? Education. Pupunta na tayo doon. Sa UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, si Julian Huxley, a grandson of Thomas Henry Huxley, Darwin's bulldog, a friend
and supporter of Charles Darwin. Ito si Huxley. Supporter ito ni Darwin. And proponent of evolution. Sila yung nagsusulong sa aral na evolusyon. Ano yung evolution? Okay. Ano yung evolution ito? Si Charles Darwin. Na ang tao raw galing sa unggoy. Naniniwala ba kayo? Galing sa unggoy? Ikaw na lang. Hindi ako galing sa unggoy. Galing ko kay Adan, guwapo si Adan. So sila, ang aral ni Charles Darwin, nagmula sa unggoy na kasi ang evolution po na-develop. Mula dito, na unggoy, na-develop, tumangkad. Na-develop, barok. Na-develop hanggang naging tao. Galing daw sa unggoy. Yan po ang aral ng science. Kaya na maraming scientists hindi naniniwala sa Diyos. Kasi ang tao raw hindi ito nilikha ng Diyos. Mula ito sa unggoy, na-develop. Okay. Tapos sabi po rito, the morality view of evolution. Ano yun? Moral. Ano kahulugan ng moral? Agreeing or conforming to a standard of right or good behavior. So ano po yung salitang moral? Ikaw ay nakikisang-ayon at iyong sarili mo na ilalagay mo rin sa ganong klaseng buhay sa isang pamantayan ng tama o mali na karakter. So yun, kapag ang tao may moralidad, alam niya yung tama. So pagka wala ka moralidad, tama o mali, sige lang. Pero yung nabubuhay sa moral, sa tama lang siya umikilos. Yan po ang merong taong moral. The moral standard based on Bible principle is fixed and once and for all. So yung may moral, kasi alam nyo, sa Romans 13, ang batas ng tao, hinango yan sa batas ng Diyos. Halimbawa, sa batas natin, huwag papatay. Galing po yun sa Bible. Sa batas natin, walang, tawag dito, diborsyo. Galing po yun sa Bible. So, maraming batas ang tao, nagmula yan sa Bible. So, ang taong nasa tamang moralidad, nakabase siya sa Biblia. Pag hindi mo ibinasa ang buhay mo sa Biblia, immoral ang labas mo. Amen. Sabi niya. In the evolutionist view, it can be modified and developed. Sa mga evolutionist, yung character, mula doon sa pwede rin naman. Pero, ang karamihan yung pakilang tao. Bakit? Kasi, lalo na sa ating panahon na politika. O, tingnan po ang politika. Pupunta sa bahay mo. O, di ba? Pupunta sa bahay na, di ba? Nakangiti. Pag uwi niyan, nagmumura ang mga karamihan yan. Bakit? Kasi nagbigay na naman sila ng ayuda. Hello? O, di ba? Nakangiti harap mo. Pagtalikod niya. Kasi, politika. Hindi sila nakabase sa Biblia, hindi sila nakabase sa tamang karakter. Sa tamang moral. Ito. Social change. Kasi yan po dito pasok na po tayo sa ano. Ano po ang tinutukoy dito? Doon sa Amerika, Obama's approval. Kilala niyo si Obama? Naging pangulo ito, sinundan ni Trump. Obama's approval of same-sex marriage. So si Obama po ang nag-approve ng ano? Lalaki, babae, asawa. Kaya doon sa Amerika, kinakasal na ang lalaki at dito yan sa Pilipinas. Meron na rin. Meron na?
Oh. Saan galing yan? Amerika. So madali po tayong mahawa. Kaya sabi na kanina ni Pablo, mag-ingat kayo. O ngayon, dahil payag na ang batas, sino dito ang babae, gusto ang asawa niya, babae rin? Meron dito? Mapukpok ng martilyo? Ha? Lalaki, asawa niya, lalaki rin. Si Obama po ang nagpasa niyan. Pwede nang ikasal. Ha? Abortion and legalizing divorce. Pwede na. Illegal ang divorce. Dati hindi po ganon. Examples of moral evolution we have today. Ano nangyayari kasi? It destroyed the very fiber of morality of youth and the generation to come. So lalo na kayo mga kabataan, ang daming kabataan yung nasisira ang buhay dahil sa mga ganyang patakaran ng gobyerno ngayon. Oh? Same as it was in the days of Noah, Genesis 6:5, and God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Sodom and Gomorrah, Genesis 18:20. And the Lord said, because the cry of Sodom and Gomorrah is great, and because their sin is very grievous. So dahil dito sa mga maling moral, ang mundo po nasira. So kaya tayo, yun nga, kahapon, nagturo tayo sa Bagong Mario. Ang dinidikdik natin doon sa pagtuturo is yung karakter ng mga bata. Kasi pag iyan, lumaki na hindi na itama ang karakter niyan, problema ng magulang niya. Tandaan niyo po yan. Magiging problema ng magulang niyo, hindi po naturuan ang salita ng Diyos ng bata. Ha? Pag natuto na yan magmura, natuto na yung magsigarilyo, natuto na uminom yan, hahawak na rin yan ng kutsilyo, hahawak na rin yan ng baril. Bakit? Kasi ito pong mundo natin, masama po ito. Amen. Makita niyo ba yung itlog? Ano yung itlog? Buo? Ano? Tumutungo po yan sa pamilyang sira. Wasak na tahanan. Ito na. Sa Amerika. At meron na rin pala dito sa Pilipinas. Inakasal na lalaki. Sodoma po yan. Kondisyon. Ay, natuwa pa sila. Naglulundagan. Ha? Parang pinagmamalaki nila na sila ikasal ng dalawa. Ha? Oh. Lalaki yan. Pareho lalaki. Kinasal. Ito naman. Ayan. Babae sa babae. Tuwan-tuwa sila. Tuwan-tuwa si Satanas. Sabi sa Satanas, sige, damihan niyo pa. Para marami tayong magkakasama sa impyerno. Oh. Okay. Now, sabi ko rito, the decline of morality in America. So what's happened? First, sabi na, secular forces have destroyed any rendering of Judeo-Christian philosophy in the public school system. So na po yung secular na tinutukoy din, yung mga walang kinalaman sa reliyon, ang sumisira ng magandang moralidad sa Amerika. At maging dito sa Pilipinas. Many teachers are now ordered not to make value judgment on behavior and not to push any specific moral standard. So, sa Amerika, may mga ipinagbabawal na po doon. Ang alin? Na huwag silang masyadong sa mga behavior ng mga bata. Ha? Huwag na lang masyadong ipupus sa kanilang school. Yung katulad ng mga pinupus ng araw. Yung mga tawag dito, yung kasi kami noon panahon namin, babatuhin ka ng eraser. Walang bawal sa kanila noon. Papaluin ka talaga ng teacher. Walang bawal. Pero ngayon, isinusulong sa gobyerno ng ibawal ang palo.
Eh kami noon, matindi ang teacher namin noon. Ha? Kaya nga yung isang teacher namin noon, nagalit kami mga estudyante. Dahil yung teacher namin sa science, mag-ambagan na niya kayo ng ano. Eh, malaking pera po yung 5 piso ng araw na. Ang dami mo nang mabibili bigas noon. 5 piso. Baka hindi mo na mabuhat. 5 piso ang bagang. Ang project namin noon, alcohol. Ibababad yung ang ahayo. Pinihintay namin yung alcohol na binili. Walang alcohol. Ang binili palang alcohol, libra. Nag-inom sila nung inom ko. Sa galit namin, gumawa kami ng hukay doon sa pintuan. Pulog sila doon sa balon. Okay. So, noong araw, disiplinado po ang estudyante. Takot ang estudyante sa teacher. Ngayon, teacher takot sa estudyante. Ganun po ang pagkakabalitan. Now, papasok na po tayo dito kung bakit bumabagsak ang mundo. Kilala niyo ito? Si Alice Bailey. Ito po yung mga nagsusulong ng New Age movement. Patungo sa satanic ang mundo. Kaya kung mapapansin nyo doon po sa Brazil, bida doon si Satanas. Nagkaroon doon ng parada. Si Jesus Christ, kawawa. Si Satanas ang bida sa Brazil. At maraming bansa ngayon, si Satanas na ang bida. Bakit? Dito sa pagsulong nila ng New Age movement. Okay. So sabi dito, Alice Bailey said, when you are changing a nation, don't bother with the old people. Kung gusto nyo anyang mabago ang isang bansa, huwag nyo nang pakialaman yung mga matatanda. Huh? They have to stuck in the old traditions. They will not change. Yung mga matatanda, huwag nyo nang pakialaman yan. Total, mamamatay na rin yan. Hindi na yung magbabago. But go for the children. So, saan sila magpapasimula? Sa kabataan. And that is what she did. She said, go for the children, especially 10 years and below. Umpisan na niya natin ito sa 10 taon ng ilang pababa. Pag iyan, nagkakaedad at na brainwash natin sa ganitong katuruan, tapos na ang mundo, change na yan. So sabi niya, since 1945, any person below 60 years can be a victim of the ideas and the deception. So then, created this 10-point charter that is placed in the House of Lords. So sa mismo sa gobyerno, itong plano ni Alice Bailey, ipinasok nila ito sa gobyerno, sa school. She then created this 10-point charter that is placed in the House of Lords, House of Commons in the United Kingdom. Ano yung strategy? The strategy, the 10-point charter as laid out by Alice Bailey, destroy Christianity. So ito po ang sumira sa Kristyanismo. Itong aral ni Alice Bailey. Na ngayon, na-adapt na rin po sa Pilipinas ito. Sorry na. Ano po ito? The House of the Lord of Lords is the upper house of the Parliament of the United Kingdom. Like the House of Commons, it meets in the Palace of Westminster. Today, our government and many politicians are implementing the strategy. Halos buong mundo na ay nagapang na po ng aral nito. Number 1, sabi niya, take God and prayer out of the education system. So doon sa Amerika, bawal na ang panalangin sa school.
Which na maaaring dito, ayaw ko dito, nagpipripa. O, maganda-ganda pa sa Pilipinas, may prayer pa sa school. Sa Amerika, bawal. Okay. So pag binawal ng prayer, bawal na ang Bible study. Ano na ang papasok sa utak ng mga bata? Di ba? Alice Bailey change. Curriculum, ayan, sa school ito, to ensure that children are free from the bondage of Christian culture. Nakita niyo kung ano ang plano? Na ilayo ang kabataan sa salita ng Diyos. Why? Because children go to school to be equipped to face life. They are willing to trust and they are willing to value that what is being given to them. So, sabi ni Mary, ang alam niyo mga tao, mga bata na ito, haharap sila sa responsibilidad. Kaya, kailangan nila ang sariling, pagsisikap. Tumayo sa sarili. Ibig sabihin ni Alice Bailey. If you take God out of education, they will unconsciously form a resolve that God is not necessary to face life. So ang ni Bailey, na ang mga bata huwag magtitiwala sa buhay sa Diyos. Alisin nila ang tiwala sa Diyos. Dahil haharap sila sa realidad ng buhay, kailangan nilang harapin yun. Huwag kayong magtitiwala sa Diyos. Tayo, Kristiyano, lahat ang ating buhay tiwala sa Diyos. Sa Amerika, bawal na yun. Kaya nagkalumulo na. Kaya ang Amerika ang masyadong iniidolo ng buong mundo. So kaya ang daming nagapang ng aral na ito. Sorry po rin. David Burton graphically illustrates how America has plummeted from righteous living, prosperity, and success in the last quarter century. America's moral decline. Ano raw yung moral? Decline rapidly. Napakabilis ng pagbaba ng moralidad. Accelerated following one event. The United States Supreme Court's removal of prayer from our nation's school since 1962. Nakita niyo kung ang Amerika, ang Amerika ba, baka Diyos? Yan po yung nasa Revelation 13 verse 11. Amerika. Dragon po yan. Halimaw po ang Amerika, hindi po yan Kristiyano. Ang Kristiyano lang yan, kung ilan-ilan. Yung naniniwala sa Diyos. Number 2, reduce parental authority over the children. So, inalis ng gobyerno ang masyadong autoridad ng magulang sa bata. Huwag nyo nang gagamitin yung pangingin katulad ng araw. Okay, so binawal ng gobyerno yun. So that parents do not pass on their Christian tradition to their children. Liberate children from the bonding of their parent tradition. How? Promote excessive child rights. South Africa introduced child rights legislation, Genesis chapter. Today, a child is able to say to parent, I do not want to hear that. Yeah. So down sa Amerika at sa ibang bansa, pag sinabi ng bata, ayaw ko makinig sa sinasabi mo, nasabihin sa magulang yan. Right nila yun. Dito, pwede ba yun? Pag sinabihan ko, huwag mo akong pakinggan, huwag mo akong pagsabi. Pititin ko mo siya yan. Doon, right ng bata yung, kung ayaw ng batang makinig sa magulang, hayaan mo lang. Satanic po yan. Iyan yung in-implement noong isang relihiyon. No right, no wrong. Pareho lang. So nakita nyo? Kaya hayaan nyo lang ma-experience ng mga bata. Sa demonyo kong aral yan. Mula yan sa New Age movement.
I don't want to hear that. I don't want to do what you are telling me. Ay, ayaw sumunod ng anak. Karapatan nila yun. Eh dito, ako bilang magulang, hindi susunod sa akin ng anak ko. Ikikin ko ulit mo sa pati tenga. Sabi niya, teachers cannot talk to children. Children step out and say, I have my rights. You cannot talk to me like that. Hindi mo sila doon mapipili mga bata. Kaya ang magulang doon, hindi na nila magawang sawayin ang kanilang mga anak. Bawal. Pwede kang ipakulong ng anak mo. Saan ba doon ang mundo? Dahil gumagapang na po yan sa Pilipinas na pamamaraan na yan. Amen. Kaya na ito natin tinuturo para huwag sana tayo mga Kristiyano ayusin natin ang buhay natin. Alright. Abolish corporal punishment. O yan. Binawal yung pamamalot ng sa laman ng kumataan. This has been made law. Ginawang batas. Bawal mamalo. On the other hand, the Bible says, do not without correction from a child. For if you beat him with a rod, he will not die. You shall beat him with a rod and deliver his soul from hell. Ang Bible ang nagsasabi, paluin nyo. Hindi naman na nyo mamamatay sa palo yan. Disiplina lang. Pero ang gobyerno, bawal. At darating na po yan dito sa atin. Lalo na ngayon ang ating Pangulo, kaalyado Amerika. Amen. Ang sabi ron, teachers are the agents of implementation. From workshops, teachers tell children, your parent has no right to force you to pray or read the Bible. Wala na. You are yourself, have a right of your own. You need to discover yourself, self-expression, self-realization, self-fulfillment are all buzzwords. Nakita niyo po kung ano ang inilalatag ng gobyerno sa Amerika patungong Pilipinas. Yung mga bata mawalan ng respeto sa magulang. Kaya nga, kayo mga magulang, hanggang maaga, dahil pag pumasok na ang batas na yan dito sa Pilipinas, ipakukulong kayo ng mga anak nyo. Bawal ang mamalo, bawal ang pagalitan ng anak. So, ngayon pa lang, turuan nyo na. Para lumaki sila na maayos ang ugali. Amen? May napupulot pa? Schools have traditionally operated under a principle of in loco parentis, exercising authority in place of parents. There are also amount of authority delegated by parents to the school. For example, corporal punishment. Hitting a student on the hand with a ruler on the backside with a belt was within the authority held by the school 50 or more years ago. Noon yun. Binigay ang autoridad sa mga teachers, paluin nyo. Kaya nga po noon, eraser sa ulo, tumama. Hindi makapagreklamo magulang. Again, ibinigay ng batas sa teacher ang pamamalo. Na kung saan, matitito kami noon. Kaya ngayon, na ibabawal na pala ang pamamalo, ano pa yung mangyari sa mga estudyante rito sa Pilipinas? But then there was a constitutional change, removing that right from school authority. Tinanggal nila. And finally, the authority to administer corporal punishment was withdrawn from the school by the law. So isinabatas, bawal na ang mamalo. Speak softly and carry a big stick. You will go far. Kaya hindi na pwede. Sa school, wala na itong pamalo. Now, how to build
a bomb in the public school system? Paano daw maglalagay ng bomba sa mga publikong eskwelahan? Sabi ito, instill in child. Ano ang itatanim sa isipan ng mga bata? There are no absolutes. Ang Bible po absolute. Wala na yan. Yung mga tamang karakter, wala yan. Life is an accident. So, sa mga bata doon sa Amerika, nakatanim sa kanilang isipan na ang kanilang pagkasilang, aksidente lang. Hindi sila nabuhay sa lupa na isela'y galing kay Adan ang iba. Okay? People are evolved animals. Okay ngayon. Mula sa unggoy. Millions of years of violence, killing, death, disease, pain, and suffering brought humans into existence. So yun po aral doon. That is dugang. Kaya mga bata doon sa Amerika, nakatanim na sa isipin nila walang Diyos. Ngayon, paglaki niya, mga yan. Ano na kaya mangyari sa Amerika niyan? At gumagapang na po dito. The Bible is not true. Aral na po yan. Batas na yan doon. Remove the Bible, prayer, and the Ten Commandments from school. Stand back and wait. Meron po dito isang ito. Sustainable Development Goals. Achieve gender equality. Ano yung gender equality? Yung pantay na. Walang babae, walang lalaki. Pantay na. Hindi na. Ikaw, babae ka. Mababa ka. Equality nga eh. So yung babae at lalaki, magkapareho ng kanilang antas. Okay. Gender, achieve gender equality and empower all women and girls. So yung mga babae, binigyan rin niyang kapangyarihan. Ang mga kababayan. Gender equality is not only a fundamental human right, but a necessary foundation for a peaceful, prosperous, and sustainable world. So yung equality ng kasarian ay hindi lang ito isang fundamental na human right, kundi kailangan ito. So itinanim sa isipan ng mga tao, kailangan itong pantayan para sa isang mapayapa, maunlad, and sustainable world. Kaya ano nangyari, Pastor? Ito lang ang nangyari. Yung babae yan, tatrabaho sa construction. Meron man noong babae nagtatrabaho sa construction? Pero dahil doon sa pinakiral na pantay, equality ng gender, ang dami na po ngayon nagtatrabaho sa construction. Construction po yan. Ano pa? Umakit na rin sila sa poste. Kasi pantay na nga eh. Pwede ba sa babae makit sa poste? Pero ang dami na umakit sa poste. Ano pa? Walang sundalong babae ngayon? Pulis? Kasi pantay na nga eh. Ano pa? Bumbero. Bumbera. Ano pa? Ayan namamalingki mo lang natin. Ginawa ng badingin yung mga lalaki. Ano pa, Pastor? Trabaho ba ng lalaki yan? So dahil ka sa araw niya, nasira ang lalaki. Ano pa, Pastor?
Labandera. Ano ka, Pastor? Nasira yung lalaki dahil yan sa mga isinusulong ng mga gobyerno. Amen. Na dapat ang lalaki. Eh, lalaki pa ba ito? Tuwan-tuwa pa si Luko. Malingki. Okay. Know it now. Where is a man? So nagtanong tuloy yung propeta. Where is a man that stands for what's right? Nasaan yung mga kalalakihan na dapat tumayo sa tama? Hello? Nabaliktad na yung iba. Yung lalaki nasa bahay, si babae doon sa konstruksyon. Where is the man that's not afraid to speak out? Nasaan na yung mga kalalakihan na hindi takot magsalita? Amen. Na ipaglaban yung kanyang karapatan bilang lalaki. Amen. Regardless the whole world against him, kahit na kontrahenta siya ng buong mundo, kailangan sabihin ang tama. Speak out for what's right and stand for it and die for it. O yun po ang lalaki. Nasaan na niya yun? Buradong iba. What is our Arnold von Winkelried again today? Where is man of integrity? Where is man with spirit? They are so wishy-washy and gone until they don't know where they stand. So dahil lang sa mga na-implement na batas, ang dami na pong nasisira na dapat tumayo. Sabi ng propeta, God, let me stand with the principles of one man as a minister, the word of Jesus Christ. For heavens and earth will pass away, but it will never fail. On this rock I'll build my church. The gates of hell shall not prevail against me. So, ang propeta ng kaibigan, nanatili siyang lalaki. Hindi siya lalaki mo eh. Lalaki! Lalaki mo eh. Amen! Alright, last. Paano tayo magkakaroon ng wisdom o karunungan? Kasi important po ito. Yung wisdom na tama na sira. So ngayon, magkaroon tayo ng tamang wisdom. Sabi po ng propeta, the first step and in the acquisition of wisdom is first, silence. Magmasin-masin po tayo. Tumahimik lang tayo. Basta natin kung yung bang ating nakikita, tama o mali. Amen? The second, listening. Makinig po tayo. Hindi yung, pag may naisip tayo na, makinig tayo sa mga nagpapayo na tama. The third, memory. Yung ating mga tamang naririnig, huwag natin kalimutan mo. And the fourth, practice. Gawin natin yung ating mga narinig. Amen. At natutunan. Amen. And the fifth, teaching others. Ipasa natin yung ating mga natutunan. Amen. Okay, may napulot ba tayo? Magtuturo pa tayo ng patungkol po sa satanic kung paano ito yung ginagawa. Itong New Age movement na ito para hindi po tayo huli sa aral. God bless!